Good morning, everyone. Let's open our Bible to Psalm 63, verse 1 to 5. Psalm 63, verse 1 to 5. O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you in a dry and weary land where there is no water. I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory, because your love is better than life. My lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. My soul will be satisfied as with the riches of foods. With singing lips, my mouth will praise you. Praise God. This Psalm 63, mga igsoon, is sequel ni siya sa Psalm 62. When David is in the desert of Judah. Nahibalot ang mga igsoon nga, dinhing dapita, dinhing hingayuna, si David gipalibutan sa iyang mga kaaway, nagsagol ang iyang gibati, kahadlok, kabalaka. But ato nakita diri sa Psalm 63, ingon siya, O God, you are my God. Meaning mga igsoon, he has the personal relationship with his God, and he knows his God very well. Iyang nakita nga wala gid lain siyang pangandoyon ang Ginoo ra gyud nga bisan taliwala sa iyang mga pagbati nga kahadlok, mga kabalaka, mga igsoon. Ang iya lamang gipangandoy mao ra gyud ang presensya sa Ginoo. Kay nagingon diri sa verse mga igsoon nga, the love of God is better than life. The love of God is better than life. So mga igsoon, wala na siya magtanaw, wala na siya mang kahadlok mga igsoon kung unsay mahitabo. Kay nahibalo na siya nga ang Ginoo anaa kaniya. So sa ato mga igsoon, literal nga naa sa ta desert, naa sa tay mga problema sa atong mga kinabuhi, sahay mubati tag kauga diya sa Ginoo bisan sa atong mga pagdahig. But ato lang gyud hinumduman nga ang Ginoo magay source sa tanan, maghatag ka natog strength diha lamang gyud diha aniya mga igsoon mo cling ta sa iya diyang gugma, tungod kay ang iyang gugma kanunay nagmalontaron sa atong mga kinabuhi. Ug ang Ginoo gyud nakakita personalisad sa atong matag usa ka kasing-kasing. Siya gyud ang nakahibalo sa atong mga kasing-kasing. So once again, ato lamang gyud hinumduman nga siya lamang gyud ang atong panganduyon sa atong mga kinabuhi, kay siya ang maghatag nato katagbawan mga igsoon. Praise God. Atong idugo ng mga ulo. Hallelujah. O Father, O God. Amahan namong langit nun, O Diyos, salamat, O God, nga pinaagi sa imong bugtong anak, imong gipadalangan ni sa kalibutan. Aron kami, Ginoo, O Diyos, makabaton og relasyon, og makabaton gayud og tinud-anay nga panalangin, maogyod ang kinabuhi nga walay katapusan, O God. Salamat, Lord, nga imo sab kami gipakita, Ginoo, ang kalainan nining kalibutan, O Dios, kay nakita namo, O Lord, ang kangit-ngit sa kalibutan apan ikaw mo'y among kahayag, O God. Salamat, O Lord, O God, nga bisan pa man, Ginoo, sa taliwala, Ginoo, sa mga kabalaka, makahadlok, O Dios, anaa ka, Ginoo, Lord, ang among mga kamot kanunay magabayaw, abisan sa among mga pagtuaw, diha kanimo sa among mga pag-ampo, andam ka, O Dios. Kay anaa ka nga, Dios na minaw sa imong pagtuaw, sa imong makatauhan, O God. Wala gisama kanimo, O Lord. Wala kami lain tinguhaon, kundili ang imong presensya kanunay, O God. Din kami matagbaw, O Lord, O God, sa imong presensya, O Lord, O God. Og maghatag ka na mo kalinaw, kalipay, O Dios, taliwala, Lord, sa mga problema, kabalaka, O God. Salamat, O Lord, nga diya kanimo, O God, kami makapadayon, makalakaw, O Dios, O Lord, O God, tungod kay ikaw ang among kusog, O Lord, O God. Ikaw, O Lord, O God, among dalangpanan, wala na ilain, O Dios, O God.
Hallelujah, O Father, O God. Tuguti, O Diyos, sa among mga pagdaig, pagsimba, O God. Ang among mga kasing-kasing, Ginoo, Lord, O God. Kanunay, Ginoo, gibati sa kauhaw, O Lord, O God. Nga mga dundoy diha sa imong presensya, ning kabuntagon, O God. Tagbawa kami sa imong matamis, labas nga presensya, ning kabuntagon, O Lord, O God. Hallelujah, O Lord, O God. Dalaygon ang imong ngalan, O God. Lord, wala kami lain tinguha nga ikaw lamang usab among mapasidunggan ug madaig hintakna sa kabuntagon, O Lord, O God. Nga ikaw, O Lord, among mabayaw ning kabuntagon, O Lord, O God. Salamat, O Lord, O God. Nga ikaw ania sa among taliwala, O God, kay among giila na kung wala ka, Lord, kawang among mapagdahig, O God. Kawang, O Lord, ang among mapag-awit, O Lord, O God. Tuguti, O Dios, nga imong presensya, Ginoo, makasinati namon ning kabuntagon, O God. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan, O God. Tanan pagpasidungog, pagpasalamat, imo lamang sa pangalan na Ginoong Hesus. Amen. Amen. Praise God. to be praised, O Lord, O God. There is none like you, O Lord, O God. Nothing can compare to you, O Lord, O God. And we will proclaim, O Lord, your goodness, O Lord, O God. Thank you for your love, O Lord, O God. Thank you for the salvation, O Lord, O God.
we would just love to praise your name, O Lord, to worship your holy name, O God. For you is worthy, O Lord, O God. You deserve all the highest praises, O Lord. Hallelujah, O God. We long, O Lord, of your presence, O God. Hallelujah, Lord. Thank you, O God. Thank you, Lord. Dear comfort for the waters so longing after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone will my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship. I want to live so loud. I want you more than gold or silver. Only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone will my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield.
creation shout your word. I extol you, Lord, I extol you, my Jehovah, I extol you, and I extol you, Lord, I extol you. You are high above the earth, all creation shout your word. I extol you, Lord, I extol you, my Jehovah, I extol you, my Jehovah, I extol you, my Jehovah, I extol you. Hallelujah, Lord. We extol you, Lord. We exalt your name on high, oh God. You are worthy, Lord. There is none like you, God. You are holy, Lord, oh God. We stand in awe of your holiness, O God. And you deserve our worship, O God. You deserve our adoration, O Lord, O God. For you alone is worthy, O God. You alone deserve, O Lord, O God, all the praises, all the glory, O Lord, O God. Hallelujah, O God. Hallelujah, O God. To you all the glory, praises, O Lord, and thanks in the most mighty name of Jesus Christ. All say amen. Amen. Praise God. Good morning, church. Again, we are thankful and grateful sa atuang online service premiere. And we are thankful sa Ginoo na we could continue on to serve you so that you could really hear the Word of God and be able to grow diha sa Ginoo. Praise God. And now, magpadayon ta sa atuang gitun-an na series sa Book of Ecclesiastes. And if you have your Bibles with you, kindly open to chapter 7 of the book of Ecclesiastes, and we'll be reading from verse 1 to 14. Praise God. I hope you will open your Bible. A good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of birth. It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. For this is the end of all mankind, and the living will lay it to heart. Sorrow is better than laughter, for by sadness of face the heart is made glad. The heart of the wise is the house of mourning, but the heart of fools is in the house of mirth. It is better for a man to hear the rebuke of the wise than to hear the song of fools. For as crackling of thorns under a path, so is the laughter of the fools. This also is vanity. Better is the end of thing than its beginning, and the patient in spirit is better than the proud in spirit. Be not quick in your spirit to become angry, for anger lodges in the heart of fools. Say not, why were the former days better than this? For it is not from wisdom that you ask this. Wisdom is good with an inheritance, an advantage to those who see the sun. For the protection of wisdom is like the protection of money, and the advantage of knowledge is that wisdom preserves the life of him who has it. Consider the work of God,
who can make straight what he has made crooked. In the day of prosperity, be joyful, and in the day of adversity, consider God has made the one as well as the other, so that man may not find out anything what will be after him. Let's come before the Lord in prayer. Father, we just like to ask for your grace and for your mercy for this morning. May you be the one to bless us, Lord. May you be the one to help us understand the message, and help us, Father God, that unsa may among makatunan, mo'y amo ang ipuso, Ginoo, sa amo ang kinabuhi. Salamat nining kataknaa, Lord. We just like to commit everything into your hand. May you bless us, O God, through your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now, ako ning gitagag title ning ato ang sermon this morning, makaigsunan. And by the way, ako ning gitagag title, Time to Change Our Mindset. And part 1 lang ni, because verse 1 to 14, ragtaas ra kaayo, ang ato lamang tun-an sa is verse 1 to 6. So, ang verse 7 until sa 14, ato nang tun-an next Sunday. So, hinumdumi ang ato ang title, Time to Change Our Mindset. Now, nasayod ta makaigsuunan na pagsugod na to sa Book of Ecclesiastes. Chapter 1 to chapter 6, mao na ang first point sa preacher. Ako nang giingon kaninyo. And ang iyang topic ni anang chapter 1 to chapter 6 is ang word na gibalik-balik niya is striving after win. 9 times na niya gibalik-balik. And the reason why iyan ang gibalik-balik kay naa siya gipakita nato na usually mao'y giagpas sa mga katawhan. And he said, kanang inyuhang giagpas, kanang inyong gipulso na butang, futile ka na. Ang sama ng mga butang na ang gisgutan sa chapter 1 to chapter 6 regarding wisdom. Kanang wisdom of the world na diin ato ang paeskwelaho na itong mga bata, ato silang paaksibon sa academic na butang, and for them atos nang gi-encourage na pinaagi pagbaton ni ana na wisdom or knowledge, makabaton sila og gitawag nato og satisfaction or a fulfilled life. And ato nakita na dili ka na mao'y tinuod. And so ato sa nakita na diin atong gipakita sa preacher regarding sa finding pleasure, kanang mangita taog pleasure, especially kaning pleasure sa kalibutan nagiawhagan kisa may di ganahan og pleasure. But again, we need to understand bisan ang pleasure dili gyud siya kahatag og genuine joy. And so, ni ana makaigsuonan mo siya munay gipakitaan. Usa sa iyang gipakita is accomplishment. Kung gusto ka na naay mahimo nining kalibutan na, you want to build up your name, so naa kay gustong i-accomplish. But ingon ng preacher, that's also vanity. And then, siya acquiring treasure, the accumulate money. Atong nakita na ang mahitabo hinon ni ana, you will end up daghan kay kag mga worries because of na anak ka hinuoy kwarta. And so, daghan kang mga butang ang ato na nagisgutan atong mga pipila ka mga Sundays. And muna gisgutan sa preacher makaigsuunan na mga futile pursuit. And para niya makaigsuunan, mauna ang gi-advertise sa kalibutan. Muna gihatag sa kalibutan na siya, katuna na nato, ato ng batunan, kining upat ka mga butang. And then, you will have fulfilled life. Ingon ng preacher, mauna siya is samara na siya vapor. Samara na siya ora lang orag na enjoy kag marriage. Orag mo nakita lang dango na nandayon. Muna siya striving after wind. And so muna may tabo makaigsuonan, you're just striving after wind. And so human siya ni ana sa chapter 6. Kung dili man ta mo agpas aning mga butanga. Pag abot na to sa chapter 7, muning mga butanga na gusto niyang atuang pag-aapsan. And muning mga noble pursuit na kinahanglan angay na tong katunan. And dini makita nimo pag start sa chapter 7 makaigsuonan, makita na nato ang mga importanteng butang, makapanukod na ta na mao ni mas importante kay niining butanga. And then atong makita nagikuman na gyud niya na mao ni atong himuon, mao ni atong buhaton, and then naghatag siya direction kanato unsaon nato pag kinabuhi. And so sa dihang iya nang gibulgar makaigsuunan ang false advertising sa kalibutan from chapter 1 to chapter 6, then karon iyat nang gipakitaan di ay mas maayong pamaagi. There's a better way na kinahanglan natong kabuton. Ayaw lang ng mga gi-advertise sa kalibutan, wa na siya pulos, di ay mas labong nindot.
And that's why kinahanglan makaigsuonan na ato ang magbatunta og atong i-change ang ato ang mindset. Kung ang atong mindset na focus adtong mga butanga na iyahang gipakita na di makahatag kanato og fulfillment in life, tungod lamang to kay gi-advertise to sa kalibutan and kita fallen nature dali kita makabut ni anak, ingon siya di ay mas nindot, di ay mas maayo ninyong kabuton. And muna na kinahanglan ta mag-change sa itong mind kay para niya di ay mas labawng maayo. Muna pag-abot na to sa chapter 7, makabasa ta kanunay nagibalik-balik na word ang pulong better, di ay mas maayo. Kawalo na gibalik-balik makaigsuunan. And dili lamang ni ana, imo sang makita diri ang the way siya nagsuwat ni ining mga chapter 7 padung sa taas, na ay daghan kayong comparison. Sa mauna, but then mas nindot. Mauni, but naan niya na comparison na iyang gipakita. In effect, iyang gustong ipakita na di ay mas maayong pamaagi. Mas maayong kabuton. Mas maayong pangitaon. Muna'y iyahang gustong makitaan. And muna makaigsuunan, imong makita din actually, ang iyahang tumong og tuyo na mas maayong kabuton is wisdom. Now, gusto lang nako nang ipakita ng iyahang gustong ipaabot is that pagbaton og wisdom. Kay makita nimo sa verse 11 to 12 siya, wisdom along with an inheritance is good, an advantage to those who see the sun. For wisdom is protection just as money is protection. But the advantage of knowledge is that wisdom preserves the lives of each possessor. Now, gusto lang ako ning i-clarify. Tingoro, kung naminaw yung kas mga nangaging mga sermon makaigsuunan, ang pag-abot na to sa chapter 2, nagisgot ta makaigsuunan na ang pagpursue og knowledge, or chapter 1, pagpursue og knowledge, dili na makahatag na to og fulfillment in life. And that's true. And now, gusto na ko ning i-klaruhon na ang gisgutan sa preacher sa chapter 7 regarding knowledge and wisdom, dili katong knowledge and wisdom na iyang gisgutan sa chapter 1 of chapter 2. Katong knowledge of sa chapter 1 of chapter 2, it is the knowledge, or matawag na to, the philosophy of the world. Ang knowledge sa kalibutan. Ang gusto karon ni sa preacher na ato ang i-pursue makaigsuonan is the knowledge of God. And lahi ni sila. Dili ni sila parihas. Ayaw pagunahon na magisgot ng itag wisdom o sara ang wisdom. Ang pagingon sa Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. It is the wisdom to how to make life in the wisdom na naa sa Ginoo. And muning gusto na kong ipaabot tungod kay ang sa chapter 1 sa verse 16 regarding sa knowledge na gipakita philosophical tong mga mga philosophy of the world, knowledge of the world na diin maghatag Ginoo nato og gitawag nato pride in life, maghatag no nato makaigsuonan og mga butang na diin dili makaayo nato. And ato nang nakita na maski nga ni si James, iya nang gi-differentiate ang wisdom sa Ginoo ug ang wisdom sa kalibutan. And for James, ang wisdom sa Ginoo, puno na siya mga selfish ambition, puno na siya arrogance and jealousy, apan mo na worldly wisdom, and that comes from the devil, according ni James. So, ang worldly wisdom nagiingon dito sa chapter 1, ayaw mo ni ana nagi-advertise na makahatag nag advancement, makahatag na og fulfillment in life, siya dili na tinuod. And now in chapter 7 siya karon siya gusto kong makamaton mo dili tong wisdom sa kalibutan, but the wisdom that is from God. And so dini ang point ng gusto na kong ipakita mao ni. Diferensya tong chapter 1 na wisdom sa chapter 7 na wisdom na gisgutan sa preacher. And so, di na to libugon atong kaugalingon ni ana. And ato nang nakita ang distinction, gani si Paul nagisgot ni ana sa 1 Corinthians chapter 2, verse 6 to 8. Siya, yet we do speak wisdom among those who are mature. A wisdom, however, not of this age, nor of the rulers of this age, who are passing away. But we speak God's wisdom in a mystery, the hidden wisdom which God predestined before the ages to our glory. The wisdom which none of the rulers of this age has understood.
For if they had understood it, they would not have crucified the Lord of glory. So nakita nimo si Paul yang gi-differentiate ang wisdom sa kalibutan ug ang wisdom sa Ginoo. Ang wisdom sa kalibutan wa gyud masabtis mga tao sa kalibutan, kay kung nasabtan pa according ni Paul wa tan nila i-crucify si Jesus Christ. So dinhi makaigsuonan mao ni karon ang gustong ipakita sa preacher. Ang atong kabuton ang wisdom na iyaha sa kalibutan. Iya sa Ginoo, dili ang wisdom na iya sa kalibutan. And so dinhi makita nato na ang diferensya ni ana. And so atong makita makaigsuonan na muna na hinungdan niini magbatunta og new mindset. Asam unsa may angay natong hinukluban, unsa may mga butang angay natong tagaan og bili. And this is the wisdom from God. And dinhi sa ato ang pagatun-an makaigsuonan kay kining chapter 7 hura ni sig gate na mag-abli ka nato og another way pag-obtain sa mga butang na gusto natong kaputon, ang mga noble things. Dili tong mga butang na way gamit, kundi importanteng butang. Mao ni ato ang makita dinhi. And atong makita ang mga comparison dinhi makaigsuonan, and sometimes ang wisdom sa Ginoo compare sa wisdom sa kalibutan, makaingon gyud ka lahi agyud oy. Tagaan mo na kong example. Naigiingon din sa verse 1. The day of one's death is better than the day of one's birth. Tinuod ka na. Ang adlaw sa pagkamatay, mas maayo pa sa adlaw sa pagkatao. Kalisura sabton, di ba? Napailain. It is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting. Wow, sakto ba na? Mas maayo pa mo adto ka sa balay na naay mga pagkagulanan kaysa ngadto ka sa balay na naay pista o kapag naghudya ka. And then, nangyayari, sorrow is better than laughter. What? Sorrow is better than laughter. Nakita niyo makaigsuonan? Mao ni mga butang na gihatag ni sa preacher na morning wisdom sa Ginoo. Ug imong tanon, uno magsukwahi na brad. Usa klase na wisdom mo na kung gikaingon. Ang wisdom sa kalibutan ug ang wisdom sa Ginoo diferensya gyud. E nato nang makatunan dinhi makaigsunan mo na dinhi gusto sa preacher siya ang tinuod, di ko gusto manundog tas sa wisdom sa kalibutan. Di ko gusto na ang ato ang dawaton ang advice sa kalibutan. Di ko gusto na atong i-impart diya kaninyo, na atong gusto na kong ipakita diya kaninyo, ipamatuod ako diya kaninyo. Dili ang kalibutan, dili ang advice sa kalibutan, kundi ang wisdom na iyaha sa Ginoo. And so, pag-obtain ni ng wisdom makaigsuonan, lahi inis pag-obtain sa wisdom sa kalibutan. Ang God's wisdom, makita nato na lahi ang iyahang agianan kaysa wisdom sa kalibutan. And so, muna makaigsuonan karon gusto sa preacher na kinahanglan wise ta. Kinahanglan makabaton ta godly wisdom. Kinahanglan makaproduce ning ato ang godly wisdom into righteousness and peace. And so morning ning kamuntagon ato ang tan-awon. Unsa man ning mga wisdom na gusto ni sa preacher na ato ang kabuton. So unang butang kinahanglan sa ta na atong i-change ang ato ang mindset. It's time to change our mindset. Na itulo ka butang na gusto sa preacher na atong i-change ang ato ang mindset. And by the way, ang duha lang atong tiwason karon, and ato nang tiwason next Sunday ang last. So ang primero na mindset na kinahanglan natong i-set sa atong utok na lahi sa kalibutan is this. So verse 1 to 4. Mourning is better than pleasure. I don't know kung mo agree mo ana. Mourning is better than pleasure. Ang kagulanan mas maayo pa kaysa pleasure. Now I don't know ninyo no, pero hura man dili tinuod kay bisag kita makaigsuonan ang ato ang prayers, ato ang kaugalingon sa may prayer nimo, di ba? Mag-pray ta, Lord, please bless me. Please protect me. Lord, tagay kog prosperity karong adlaw, tagay kog maayong lawas karong adlaw. Gani mangampo mga itas, Lord, make me happy today. And
nangayo ta good days. Walay usa ka nato magampo, Lord. May unta na kagulanan akong madawat karong adlaw. Kisa man ng tawhana taw magampo ingon ana. Way usa ka nato makaigsuonan ng mangandoy na trahedya na moabot sa atong kinabuhi. Ang atong ipangandoy na diin na inindot na kinabuhi na way kagulanan na moabot. But now niingon ang preacher dinhi, morning is better than pleasure. Nang anong ingon ani man ang iyahang pagpanabot or magsupak kayo or magdili eksakto ang iyahang gisulti dinhing maong mga butanga. Well, ato ning makita makaigsunan atong tan-awon nganong nakasulti siya niini. So ningon siya dinhi makaigsunan. It is better to go to a funeral than it is to go to a wedding. Sama rag ingon ana iyang pakasulti. Or it's better to go to a funeral than a birthday party. Muna ang point na gusto niyang ipaabot. Pero atong makita makaigsoon, di man na urag dili man balanse ning pagkasuwata. And di niya atong makita na ang preacher sad makaigsoonan ayaw niyong sabta na killjoy ni siya. Gani, I believe nangandoy siya ni siya og pleasure. Nangandoy siya ni siya enjoyment. Kaya atong nakita siyang kinabuhi, iya nga nagikabot ang enjoyment na sukwahi sa mga butang sa Ginoo before. And now, ang gusto lang yun niyang makitaan, makaigsuunan, actually, ang point of view niya, nga nung ang morning, mas maayo pa, tungod kay, he was talking about sa mga benefit sa kinabuhi na imong makuha diha sa morning kaysa imong makuha dito sa feasting. Unsa man din mga benefit na ato ang makuha niini. And kung muadto ta og funeral, unsa may wisdom atong makuha dito. Kung muadto ta og mga funeral sama niini kaysa muadto ta sa mga celebration or sa muadto ta sa period of mourning, makaagita ni ana kaysa period of rejoicing na ato ang masinati. Unsa man di ay ang gustong ipaabot nini sa preacher. Na ay point ang preacher dinhi makaigsuonan. Ug ang point sa preacher ni mao ni sometimes, makakuha ta godly perspective sa morning kaysa naata sa feasting. And I agree with that. Naay mga makabaton ta og wisdom na magtudlo ka nato na mulid into righteousness kung naata sa morning. So morning mga butang na gusto na kong makitaan nato nining kabuntagon. And ang benefit na atong makuha sa pleasure, urag layo ra kaayo sa benefit natong makuha sa morning. Muna na ingon siya sa verse 1. A good name is better than a good ointment, and the day of death is better than the day of one's birth. So sumay pasabot niya niini. Of course, makaigsuonan imong makita na, di ba kung nay usa ka taong manigingon sa tao, nalay duha ka monumental day sa tao, ang iyang pagkatao o iyang kamatayon. Di ba every time na naatay makita na mahimugso nining kalbutana, malipay ta. Amen? We'll rejoice if somebody mataw nining kalibutan mo rejoice gyud ta ni ana. Unya kung naay mamatay, well, siyempre mag-all ta, mourn ta. Naay mga kagulanan na maabot nato. And sometimes ang temptation ni ana tungod kay ang day of birth mas malipayon man ta mo na ang birthday nato ato gyud nang i-celebrate. Amen? So ganahan gyud ta mo celebrate sa ato ang mga birthday kay ngano man kay adlaw gunang nataw ka. Pero may usa nato ganahan mo na munang point dinhi sa preacher makaigsuona na gusto niyang ipakita. Yes, na ay point siya dinhi na diin we will rejoice sa day sa atong pagkatao. But hinumdumi nato kuno angay nato ning hinumduman na mas daghan tang makatunan sa tao dili sa iyang pagkatao kundi sa iyang pagkamatay. For example, kung nay usa ka batang mataw, ang imo rang mailan sa bata iyang pangahan, ang iyang ginikanan, ang iyang timbang kung kutihan kay ka mangutana, ang iyang kahimsog, ang iyang gender, laki ba ni siya babae, and above all, mura natong nailan sa bata. Pero, kung atong i-fast forward, atong po 80 years, then mamatay na itong bata ng dako, dili lang kay nakailatas nga siyang ginikanan, kung dili, nakahibaw ta unsay iyahang karakter. In the day of his death, we'll know kung unsay
iyahang ethics ang kinabuhi, unsa siya ka-loyal, unsa integrity niya, atong makita na asaman sa diha na siyang mamatay. May bawta. Inganto dito si Kuan ka-loyal. Grabe dito niya, no? Faithful day siya yung trabaho. So, daghan kay tag makita, makaigsuunan na diin na ay makaingta na mas valuable ang iyang kinabuhi. So, nakita nimo ang comparison, nagi-compare sa preacher. Siya sa adlaw sa imong pagkatao, gamay ra imong nailhan kay sa adlaw sa imuhang pagkamatay. Daghan na kay kang nahimo. And dini makaigsuunan atong nakita sa adlaw sa imong pagkatao, ang imong pangan way value. Pero sa adlaw sa imong kamatayon, ang imong pangan dako kaayog valor. Either you use it in the right way or not. And so, muna ni siya, a good name is better than a good ointment. Ang point sa preacher is this: value in reputation. There is value in character. Nakuha na niyo makaigsuunan? And the day of one's death is better than the day of one's birth. Unsay pasabot niya na? It's not how you start, it's how you finish. Hello. Ang first wisdom nganong mas maayo ang sa kamatayon kaysa ang pagkatao, ang iyang point is this: dili tungod kay sakto nindot ang imong pag-start sa imong kinabuhi mo na magdagbida, dili. It's how you end your life. Mo na magdagbida. How you finish it. Di ba tinuod makaigsuunan? Nga na to makita. Giunsa na to pagbutangan. Asa man na to na makuha ko, no? Asa man ta makat-on ni ana. Di ba dito ras funeral? Dito ras sa tambong tas mga lubong, o di ba ka mo tambong tas sa mga haya makaigsuunan? Dito ta makakontemplate ni ana makaigsuunan sa mga butang na nahitabo kaysa bagong na tao. Mangkaitaan na mo interest mo, mangkaitaan makuha na ng bagong na tao na bata. But sa death, sa usa ka funeral, sa usa ka tao, daghan kay tagma makatunan. Makita nato makaigsuunan na kinintawhana, he started well is one thing, but he finished well is another thing. And mo na question na gusto na kong i-remind na to kaugalingon. Mo day ang preacher makaigsuunan rin siya, tanawa ninyo. Ngari sa finish line, magbaton ta og kinsay maayong nahuman. And that's why dinhi ni makita unsa ka importansya ang karakter sa tao. Muna character development makaigsuunan in the Lord is so important sa tuang kinabuhi. And muna nag-remind ta ni ani sa panahon ng mga matay ta makita na des ng kamatayon, and muna mo step ibaw na mo ta mo step in na sila sa presence sa Ginoo, and then ato i-contemplate ang ilang kamatayon makaigsuunan. Wow, dako kay siya nahimo, dako kay siya kahimuan sa Ginoo, and muna makaigsuunan, to be honest, maka-obtain tag wisdom ni ana. Muadto ta ni ini mga butanga makabaton ta og wisdom kaysa to atas mga party. Wa gyud ta magunahuna ni anang karakter dito. Ang atong gunahuna to ang kaon, ang enjoyment, ang lingaw-lingaw. But ni anang mga butanga wala. Muna ningon siya, a day of one's death is better than a day of one's birth. Because nga na makita og unsay imuhang tinud-anay na pagkatao. And then yung gipunan na sa preacher sa verse 2. Yung siya din, it is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting, because that is the end of every man, and the living takes it to heart. Wow, nindot kay ni siya. Karon iyan nang i-compare ang funeral to a birthday party. Karon iyan i-compare ang funeral to a feast. And para na to kasi may di ganahan og feast, na kaon, lami kayo, na buffet, ang labawon, na potluck, kanindot na nang sige kaon makaigsuunan. But dinhi makaigsuunan atong makita na diin siya may usa ka taon di ganahan mo atong anang mga patlak, labi na aning panahon na ang pagkaon lisod, ganahan kay mo atong mga feast nganuman kay makasatisfy daghan kay pagkaon, wala problema. But dinhi makaigsuunan kasi may mo ganahan mo atong funeral taon ay di ta ganahan mo atong funeral uy.
And katong karaang mga taong pagsuwat ni ini, way ganahan mo antog funeral. But, nganong niingon man siya din because, nganong mo man ni ang pagkasulti ni Solomon. Tungod kay, the end of every man and the living takes it to heart. Ang point ni Solomon makay sa funeral mo ni, kung muadto kag funeral, mas maayo pa, muadto kag funeral kaysa feast. Ngano man, dito sa feast, wag yung kay i-contemplate. Pungat ka sa funeral, na akay mahinumduman. Kung sa may mahinumduman nimo kung muadto kag funeral, makahinumdum sad ka na someday, somehow, ako sad mamatay. And then atong makita unsa ang kinabuhi aning tawhana, atong makita unsa iyahang nabuhat, and then makakontemplate ta ni ana. And mo na giingon, because such contemplation leads to wisdom. Makahuna-huna ta that someday kita sad mga matay. Di ba na tinuod igsoon? Kung naa ka sa birthday party, naa ka sa feast, o hindi makakunahon na tawag mamatay, oy. Pagtua ka sa funeral, makunahon na sa kabitaw, no? Tingali niyag masunod ko, ani. Tingali lang mauna sa ning may tabo na ko. Kay numdum lang ko na nangani mamatay o heart attack. Di ba? Ang igadto nimo sa funeral, makaigsuunan. O sino matyan? Heart attack. Di ba iguli nimo sa inyo, ha? Di ba magpa-check up kas doktor? Nga naman, because you know, someday ikaw sad mamatay. And muna makaigsuunan, we know that there is an appointed time for man to die once. We know that when we go to the funeral. And mo ginay tinuod. And so, muna makaigsuunan na kitang mga katauhan din muna makaingta na ang kamatayon, di magyato kalikayan mo abot gina. And 1 Corinthians chapter 15, verse 15 ngayon, now I say this, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Ing ana ka importante na kitang tao mga matay gyud. So atong makita makaigsuunan that every man dies. Ug labaw sa tanan wa ta kibog kanus-a. And mo na makaunahon na ta may siguro di nako usikan nga to ang kinabuhi. And kana na admonition imo lang na makuha makaigsuunan magpreparar ka sa imong kamatayon. Kay nganha nung makita na kibaw ka, musunod day ka ni ana. Muna ang preacher ninyo siya, you probably never contemplate your own mortality when you go to a feast, but you will contemplate it when you go to a funeral. Mo na'y tinuod. And then iyan ang gihuman sa verse 3 siya, sorrow is better than laughter, for when a face is sad, a heart may be happy. Wow, sampo ni iyang but pasabot ni ini sukwahi man ni. Sometimes kuno malipay ka, niya ngano malipay gyud ta ka. Oh, nain siya, nay magulanon, and yet malipayon ang kasing-kasing. And sometimes it brings joy kuno nimo mo sa naglibog ng tanig unsa ni. Well, ang tinuod makaigsunan mao na. For when a face is sad, a heart may be happy. Kiba mo asa lang na niyong makuha makaigsunan? To the Christians. I believe ang Kristohanon makaigsunan kung maabot ang panahon na naay mamatay na to, mag-uol man gyud ta. Di ba? Ay ing na mag-ojaka ta, kalipay na namatay, mag-uol ta. But at the same time, inside itong kasing-kasing, we know na kanang tao na namatay at ang igsuon na namatay, he's with the Lord already. And that's why we're happy. Yes, na kagulanan makita sa gawas, but inside na ay pagkamalipayon. One time atong New Year, na ako'y na-meet na maestra sa nila ni Jacob kaniadto, ang iyang husband nang matay, na-COVID silang duha, ang iyang husband namatay. And then ako siyang gi-greet makaigsuunan sa kamatayon sa iyang bana. And ko, sige lang ter, kay naa na sa langit. And siya, yes brad, naa na lagi sa langit. But kibaw ko lipay akong heart. But gimingaw sag ko, magulanon ko naa ni ini napita. And that's true. Di na to na malikayan. Mag-uul man ta, but malipayon ta. So, libog kayo, no? But that's true. Kaya nahibaw ta that he is with the Lord. Muna na, si Pablo rin siya din sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. But we do not want you to be uninformed, brethren, about those who are asleep,
so that you will not grieve as do the rest who have no hope. Kadto din kini din point nagisgutan ni sa preacher makaigsuunan. Magulanon and yet malipayon. Why are we ingon ana? According ni Paul, because we have hope. Punay gitawag makaigsuunan, hope. And the only hope we have, because we know as a Christian that Jesus Christ has risen from the dead. And muna na kay bauta makaigsuunan na yes, magulanon ta, but we know ang atong loved ones will be with the Lord. And that hope is real. Na naagi siya sa Ginoo. No wonder makangisi kita sa panahon sa kalasdanan. In the midst of morning, mag-uulman, but our hearts are happy. And mo na'y butang makaigsuunan na nakain ko, wow, mo ni wisdom na gipakita ni Solomon. Kay ang kalibutan, ang iyahang gipakita na happiness, mula labay lamang, mawa. But ang happiness sa Ginoo is deeper. Bisan naas kalisdanan, bisan naasa kagulanan, and yet there is just joy inside. Bisan pa in the midst of funeral ng atong loved ones, ato ang gihatod dito sa iyang lubnganan, nag-uulta, but we are happy inside because of our hope in the Lord Jesus Christ. And kana na hope mo transcend na makaigsunan biyan pa ni anak. And so muna importante na lesson, di ba? Na atong makuha when we go to the house of mourning than to go in the house of feasting. And verse 4, ningon siya din ni, the mind of the wise is in the house of mourning, while the mind of the fools in the house of pleasure. Ang point sa preacher is this: kung nakasabot ka niini na perspective karon, ang imuhang makita na makain ka, mas nindot yun ay na naata sa morning, sa house of mourning kaysa house of pleasure. Why? Because atong gi-contemplate ang atong kinabuhi. And we know there is something na kinahanglan ato ang pag-aotruhon. In the birthday na ay fun, na iklingaw-lingaw, and yet di ta ka-contemplate sa ato ang life. In the birthday, makikisang parties na naidaghang mga butang, but di na ta ma-contemplate. Nga to tas funeral, why fun? But we contemplate our life. Atong makita atong kinabuhi na someday, somehow, kita sad, mahanaw, umusunod. And that will give us wisdom. Nga naman, mag-build up na sa atong character. And labaw sa tanan, makatunta og mortality sa atong kinabuhi. Di ba? Kita mo ganina makiksunan? Nga no? Nakibawta na ang atong life sa funeral. Ganahan tanay kisulti na maayo data, loyal data, faithful data. Muna yung ganahan na itong maminawon. Na may bawaan na to. And then, di lang makibawta na atay mortality. And above all, we have a true hope in the Lord. Now, kanang butang nga makaigsuunan na kain ko, asa man to na makuha? In the funeral. Kana no wisdom is muna gihatag sa Ginoo, and muna siya muna inyong ampason, muna himuon na tong ambisyon na diin atong makita ng ato ang kinabuhi, mag-produce ni righteousness and joy and peace atong kinabuhi. And di ba kain ka bitaw brad tinuod yun na, and that's really true mga kagsuonan. And muna ingon si Paul, muna karon ato karong ipakita. In the funeral, nakakita ka unsa ka importante ang karakter. In the funeral, nakakita ka unsa ka importante na naibaw ka na di ka magdugay ni kalibutan na. In the funeral, makibaw ka that there's only one hope na naatay kauban kang Kristo in the midst of atong kamatayan. And that's the wisdom from God. Muna ningon siya, otruhan na ito atong mindset. Ayaw na mo ng mindset makaigsuunan na sige lag horag di ta mga matay in kalibutan na. Kanang mindset na way pakialam, kanang mindset na horag way hope, ang atong hope na araan in kalibutan na, ato nang i-change. Amen?
So mo na primerong mindset i-change na to. And then ikaduhang butang. Di ay iyahang gipakita makaigsuonan. Ning siya dinhi, a rebuke is better than a tribute. Nasamot. Na sa ilaing logic na hurag sopak sa logic sa kalibutan. Nga naman, a rebuke is better than a tribute. Ay ingnang ganahan ka igmata ni mos buntag mo ato kas imong trabahoan unya nag-expect kag review kun ko uy ganahan review kun oy review kun kas imong manager review kun kas mga imong tao di ka ganahan laktud pa kasulti ang atong tawhanon na kinaiya makaigsonan di gustong review kun malain gyud ta kung review kun ta di ta ganahan sa tao na magsigig rebuke nato. Ganahan tas mga tao na gustong magsigig abiba na to. Ay, maayo kay kabay siya. Nindutagin mo, ana, bay. Muna itong gusto. Ingos kasi mo, ayaw mo, ana. Mas maayong rebukeon mo kay sa mga tao na abibahon mo. Nang anong nakasulti man si Solomon ni ining mga butanga makaigsuunan. Na gusto na ko ning erase up na to. Sa ato ang panahon, naghangkay kong nabatian makaigsuunan. Especially in raising up children. Daghan na kay mga parents makaigsuunan na di na mubunal silang mga anak. Ang reason nila dili, ang imur yung buhaton si mong bata, Brad, is taga-is silag positive reinforcement. Dasigal lang na sila. Imug yun nang himuon. Di na nauso, pasay na nang bagbunal-bunal. Isuon, di na pwede, oy. Kung nasayop kung naakay gamayng bata, 2 anyos, musukol na nimo manglabay, nagbisang unsang butang, di na nimo pwede makaigsuonan, ayu-ayuhon lang, imog yun ng unsa man, lagtikan, pasakitan. Nakakita ka sa mga usa ka teenager na nagibuhat na sayop, di na pwede nimong abi-abiyahon lang, okay ra na day, okay ra na day. Imo nang sultian sa sayop, you have to rebuke them. And that's the reality na usahay wa na nato na dawata. Kay para na to, mas maayo lagi ning positive ba nato lang ikuan. Kibaw ka makaigsuonan kung gusto ka mag-raise up og children na disrespectful sa mga katawhan, hala, muna'y buhata. Pero ang giingon sa Biblia makaigsuonan, kung magbasa lang ka sa Proverbs chapter 22, foolishness is bound up in the heart of a child. The rod of discipline will remove it from him. Naagyud na ang pagkagahig-oan ng bata, pagrebelyoso. O according sa Bible, ang makatangtang riyan ni anak, lagpak sa lubot. Muna makaigsuunan. Kita mo sa inyong mga anak na ay sa muglagpakan ng teenager. Ang point, din ka ng mga bata na diin biyan na sa imong control. Lagpak ka. Kayo imagine, one time na ako'y gikuyugan ba na kaila, nangan tumig kan sa metro sa kuan, agoy magpapalit nitong iyang pag-umangkon. Muligid naman sa kakuan na kay dili palitan. Nakaingon ko ako pa ning anak, lagpakon ko nagyun eh. Nga naman, nag-wild. Para lang to, napalitan yun. Kaingong ko. Kining bataa. Mudako yun eh. Nagrabe. Kasalbahis. And nagsuon, sultian lang muna ko ni ini. Di man siguro mo agree ni tanan, but that's biblical. Okay? And so, kahangan na ay rad na ato ang kinaw. Di na madahag positive reinforcement, kanang logic, kanang ato pang health discussion, rod of discipline ang gikinahanglan. Especially sa mga 2 years old na mga bata. Kaya muna sila mga gitawag na tuog, mga terrible to. Muna gitawag terrible to. So nga na manggawas ang ilahang karakter makaigsuunan. And muna, kung naanas mga dagko, ayaw na yung sigig wali o grasya, ng luoy, iba mo makaigsuunan. Kung na may usa ka butang imong himuon sa imong mga anak, kinahanglan yun na dili ka maghisgot o grasya, lagpako nimo kung nangasayop. Why? Kay that's mao nay gustos Ginoo. Kita ganahan mo kay tag mercy, ang kaluoy sa Ginoo, atong mga sige lang dong kanimong sayop. Ikaluyan kasi no, you have to tell them it's wrong. Kay unsa man na at ang tinuod makaigsuunan, dili grasya. You can appreciate mercy kung una sa tanan imong makita that there is judgment. Di ka appreciate unsa kalami ang grasya o ang mercy kung dili ka kasabot og unsay judgment.
Muna makaigsuunan ka ng mga tao na igamay sayop imo lang taga kaluoy diretso, walay judgment na himuon. They never appreciate mercy and grace. And the Bible, mo sa gusto sa Bible makaigsuunan. And so, mo lang na gamay parenting advice. Hindi ko perfect niya na. I hope na ma-apply yung tatos mga batang kuan pa. But mo na nindot. So, mo na ingon this proverb, do not hold back discipline from a child. Although you strike him with a rod, he will not die. You shall strike him with a rod and rescue his soul from Sheol. Proverbs 23, verse 13 to 14. Ayaw yun nag pa mo ang makaigsuunan. Nayo sa kapastor ang siya, grabe kay kong papa, brother. Latuson ko sa kong papa, mahubag. Niya, igumagabag. Human siya glatos, inyo siya, kibaw ka dong, nganong gilatos ka, iya din kong kaluy, patagaag luoy. And then now, siya, I realize, nang iyang gisulti, tinuod. Nakita ninyo makaigsuunan, nahimo na siyang pastor. Pero positive reinforcement, ambot na lang ninyo, maunsa ka na inyong mga bata kung mauna inyong himuon. Learn ni Ana. And so, now, balik tayo dito sa tungkuan, not only ni Anang sa disiplinas mga bata, but bisan dagko na ta makaigsuunan. One thing na nindot kaayo, that somebody, na naay somebody na makaako og rebuke nato. Di tagananan na no. Pero kung wa nga ni makarebuke nimo makaigsuunan, magtuo kang pirmi ka sakto. And later on, makarealize ka, wow, kadako din akong sayop. Muna dini gusto nako nang makita na ayaw mo pag-give up ni Ana. Muna siya, it is better to listen to the rebuke of a wise man than for one to listen to the songs of fools. Nga naman, kay verse 6 siya, for as the crackling of thorn bushes under a pot, so is the laughter of the fool. Siya, kanang muhyaka makigsuunan, kanang kuan, dali ra kay na pero mubo ra. And futility lang ng mga butang nga accomplish anang sig abiba, but ang rebuke, you will learn the lesson. Kay rebuke ka. And dili lamang ni Ana makita nimo na kanang rebuke, it could give you wisdom in kaysa mga nagsigil daig. And let's be honest, ayog sigig daig sa mga tao na okay na dong, okay ra gyud ka dong. Kung naa kay bana na wa pa sa Ginoo, ya imo lang siyang sigig dasigon, o nindot naman na. But mas maayog imo gyud na siyang naungon pagsulti. Di nga ni ka maghinulsol, impierno gyud ka. It's better to rebuke. Iksoon, ayaw gyud mo panukok pag-rebuke. I-rebuke ninyo ang angayang rebukon. Why? Pag ikaw sa mo'y na-rebukean, dawata na. Maayo na nabutang. Because remember this, we are facing a holy God. Ang gamayng sayop na to, wow, dako na kayo na sa tubangan sa Ginoo. And we need to be rebuked, makaigsunan. Sometimes, di na kita ka-rebuke sa itong mga anak, di ba? Wa matamang yung nag-rebuke tawa na ito sa lahigugma. We rebuke them because we love them. Na ingon to, day dong sayop ng imong gibuhat. Dili na eksakto. Wa na kahimot sa Ginoo. Nakasulti ba ta anak makaigsuunan sa mga bata na nagbuhat og dili klaro? Nakasulti ba ka anak si mong pares? I hope imo nang masultihan. It might not be too late. If you love them, tell them. Wa ka mag-rebuke tungod kay nasuko ka. You rebuke them because nakakita kang sayop na sila. Muna ang nindot makaigsuunan. Gani si Charles Spurgeon kay bawa mo sa gisulti niya, mo niyang gisulti makaigsuunan paminawa. The most shameful way to curse a man is by pretending to bless him. Kung gusto ko nung tungluhon ng usa ka tawo, ala,
i-pretend na imo siyang gi-bless. And that's true. Kung imong giabiba ang imong igsoon bisa iyang mga sayop, sama rag imo siyang gitunglo. Kung imong giabiba wa ginirubik imong anak, sama ra siya gitunglo. Nawa ko moingon makaigsuunan, nawa na tos dahigugma. We just have to tell them the truth. That's wrong. And muning angay gyud natong makatunan. And this is the kind of wisdom that will lead to righteousness. Ano man? Giribuk gyud ka. Bitaw no? Sayop day ko. And then makarepent ka. And you could be prepared to face a holy God. Muna ang Proverbs dagang kay sa gisulti ni ini. Proverbs chapter 27, ang sa gisulti niya, better is open rebuke than love that is concealed. Faithful are the wounds of a friend, but deceitful are the kisses of an enemy. Proverbs 13:1, a wise son accepts his father's discipline, but the scoffer does not listen to rebuke. Verse 28, chapter 28, verse 28, he who rebukes a man will afterward find more favor than he who flatters with the tongue. So, tanawa na makigsunan ang benefit na itong makuha sa rebuke. For ang perspective na to sometimes magod na diin moundang taog pang review kay dili na, no, you have to rebuke. And bahala nagmasakitan. Daghang mga tao makaigsunan, masuko na ko kay kuan ra kuno kay ko. Bully kayo sa sinultian, but kumakita kog sayop. Masulti ra gyud ko. And bahala nagdawaton nagdili migo mangyapon ta. And I will tell my friend na sayop na imong gibuhat. Dili na sakto. And usa na kabutang makikita, maybe akong wife dili mo agree kay hura kung dili eksaktong pakasulti. Well, I don't know unsa pay lang eksakto sa rebuke. But when you rebuke, it's painful. Bahala mabranded kang hura og sige lag pang rebuke. As long as you have told them about the truth that they are wrong. Kay maablihan nilang mga mata. Muna makaigsuunan, mula ning duha ka butang na gusto na kong ipahinumdum nato tungod kay ang ikatulurag next Sunday na lang, taas-taas man to. Gusto lang na ko ning i-remind nato na diin makakinabuhi ta nining kalibutan na with wisdom na kanang sa Ginoo. Og di gyud ta dili ta pwede ang atong kinabuhi makaisuunan o na makabaton ta og wisdom na makakontemplate lang ta ni ana kung dili ta mo adto sa gitawag na tog mga butang na makapaablis tong mga mata. And makahisgot lang tag wow naagyo eternity kung naata sa place of mourning. Funeral kita ka. Makauna-una gyud ka oy. Bitaw no? Someday ako na sad, di ba? And atong kinabuhi, wow, kadali aran namatay ni Brad ay. It's just like a vapor. Di ba makasabutan ni ana mga butanga? And then mag-grasp na tong reality, ang judgment na tinuod yun ay ni. And muna asay makita, wow, we have to come in judgment. Ma-judge gyud ta sa Ginoo, so magbantay gyud ta sa atong kinabuhi nining mga butanga. And so nakita nimo makaigsuonan ang value sa mourning and sorrow. It opens our heart. It gives us wisdom for eternity. Na makakontemplate la unsa mga butang sa eternidad na din akong ipiparar ako ang kaugalingon. Asa na makuha? Dili sa feasting. Ngadto ra na sa mourning or funeral. Di na nimo makuha makaigsuonan ng mga butanga to prepare for yourself for eternity, dili. And many people come to the Lord tungod kay nakita sila someday sa ilang mga needs sa Ginoo that someday they too will die. And munay butang na angay yun na itong makatunan. And so munay gusto na kong ikabili nining kabuntagon. Ingon si Solomon, di ay duha ka butang na naatuhon tong mga mindset. Mas maayo nga tutas mga morning na lugar aron ta makontemplate ta sa angayan natong pagahimuon, pagprepara sa kaugalingon. Ang tutas sa mga tao na di ta mo biya sa mga tao na mo rebuke na to because
na yung mga truth ng ilang pag-rebuke, makapautro na sa atong kinabuhi. And kana lang na wisdom makaigsuonan. It will really help us to grow in the Lord. I don't know with you, pero gusto lang na ko ning ikabilin. Kung naa ka nining kabuntagon, o naminaw man ka nining mong pulong, I hope naghuna-huna ka. Bisan sa pagkadungog ni mo ni ini, di mo nang ginahuna na someday ikaw mamatay. And ang question is, are you prepared to face the Lord? Munang butanga, matiguang magagmabatanon, masugot magkagsadi, we're going to die. Ang question, are you prepared? Ang Bible makaigsunan, nagisgot lamang og usa ka pamaagi padung langit. It is through the Lord Jesus Christ. Ang judgment nato sigurado gyud na. But through the blood of Christ on the cross, He died for you and for me. Aron ka makabaton og eternal life. Ang imo ring yung buhaton is to believe that Jesus Christ died for you on the cross. The second thing, ay palayo sa mga tao, ay kasuko, rebukeon ka. Ay kasuko, ingnon ka, sayop na imong gibuhat. Di na makapaymuot sa Ginoo. You know why? Because it will help you face God. Na diin makaibaw ka, well, I have to change my life to glorify and exalt God. Nanginaot ko makaigsuunan ng atong kasing-kasing abli ni anang mga butanga. Amen? Noble pursuit. First, change na itong mindset. And this is the mindset gihatag sa preacher. Atong tiwason next Sunday ang ikatulo na mindset. Ato do ko itong mga ulo. Lord, we just love to thank you and praise you for this time. We ask for your grace. We ask for your mercy. I pray, Lord, may you speak to our heart. May you be the one, Father God, to open our heart and help us understand the message that you have given to us. Thank you, Father, for all the things that you have about Ginoo sa pagpasabot namo ning butanga. Let the Holy Spirit move in a special way. And I pray, O God, sa tanang naminaw niini, may you be the one to bless us spiritually. That, Lord, may the Holy Spirit truly speak to our heart. And this is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Mayong udto kayong tanan, and God bless you. So, hinaot ko next Sunday, ato tong tiwason. Amen? Praise God.